nag-cause ng chaos na ito. And that is why this order in our government, it should not be allowed to go unnoticed. Iba? Kaya pinag-uusapan natin. Di ba? Walang bilib na sa'yo. Kasi kung hindi kayo nag-take over, wala namang ganito. Ngayon, ipasok natin kung ano. At Loren Ligarda, ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa korte. Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kinu-question. President yung si Alan Peter Cayetano, acting Senate President Min Gatchalian. Oo. Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito na, pasadahan natin ang umaarangkada mga balita ngayon. Oo, talaga namang ibang klase. Paggalit ang tao. At dito ka na tuluyang mapapahiya, win or lose. Tingnan nyo ho kung ano yung reaction ng sambayan ng Pilipino patungkol dito sa mga binibitaw pronouncement nito ni win or lose. At pahiya ka ngayon dahil lang Supreme Court ay nagsilita na. Diba? Petisyon sa quorum ng 12 senador na bulok, ibinasura Supreme Court, aray mo. Ito yung sinasabi natin. Gawa-gawa kasi ko yun ng kwento. Ayan, hindi kayo pinakinggan ng Supreme Court. Tingnan niyo yung reaction 85,000, tinawanan lang siya. Ano ba yung caption dito? While he has rejected the interim power sharing arrangement proposed by Cayetano Gatchalian, said that remain open to dialogue with all senators. Alam nyo, binigyan na kayo ng pagkakataon. Kasi yung ginawa nyo, illegal naman talaga. So, binigyan nga kayo ng isang magandang laban ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol dito sa usapin. Kung gusto mo, magkaisa tayo, sharing tayo. Kung ano yung gusto mong mangyari, pag-usapan natin. Yun ang mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito nagmamatigas pa. Ilan ang galit? 10,100. Sa tantan niya matutuwa ka dito sa ginawa nila na pambabraso dito sa liderato ng Senate. Ngayon, ano sabi ng Supreme Court? Nakakatawa at nakakainis. Bakit? Bakit nakakatawa? Tila baga napahiya sila sa kanilang mga pinagagawa. Nakakainis kasi pinamumukha nila sa taong bayan na sila ang tunay na tawag dito ang nakaposisyon. Pero hindi ho 'di ba? At meron pang mga banat dito, tuloy-tuloy lang daw sila sa pa-impeach kay VP Sara. Wow, doon ka talaga sobrang maiinis. Yan talaga ang plano nyo Kaya nyo inagaw ang liderato. At bukod doon, yung investigasyon ng Blue Ribbon, ma-divert na naman sa ibang usapan. Pero siyempre, bago natin rektahan ang mga video na ngayon, isang like, share, samahan mo, subscribe. All good sa tayo dyan. At andyan po yung join button. Kung gusto mo sumali sa ating komunidad, pindot lang po. At siyempre, sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi natin kayo na siya shoutout. Pero, sabi ko nga sa iyo, damihan niyo yung pag-comment para mapasadahan natin kasi yung iba natatambunan. Pasok natin ito. Ano yung mga paghahanda nila sa impeachment? Sa impeachment, tuloy-tuloy rin. We released yung pre-trial notice yesterday. Tuloy-tuloy naman yun. Tuloy-tuloy naman yung preparation. Hindi damay ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa nangyayaring iringan ng dalawang kampo sa Senado. Ito ang tiniyak ni Senator Sherwin Gatchalian nang tanungin kaugnay ng ginagawang paghahanda sa nasabing paglilitis. Ayon sa senador, tuloy ang paghahanda para sa impeachment trial na inaasahan sa July 6, lalo na at ngayon ay nasa kampo na nila ang operational management at kontrol ng Senado. Kita nyo?
Kaya nila gustong kunin ang kontrol ng Senado para nga dito sa impeachment. Yun talaga ang plano nila. Kaya nila pinilit makakuha. Kaso, ang problema, hindi ho kinatigan o hindi kinampihan. Binasura itong usapin na ang sila ay merong quorum na ginawa. Ibig sabihin, parang hindi sapat sa Supreme Court itong quorum nyo. Bakit? Mamaya sasagutin yan kung bakit. Pero tuloy tayo dito. Nadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. Kaya So, hindi na sa'yo bumibilib si Atty. Gonson eh. Bakit ka mo? Iba na ho yung, iba ho yung galawan nyo. Alam nyo, sayang. Inendorso ka ni BP Sara. Talagang inendorso ito ni BP Sara eh. Ngayon napatunayan natin, ang Judas sa Judas ay Judas talaga. Di ba? Tinulungan ka na ng taong bayan dahil sa iyong political na karera, ambisyon maging Senate President o ambisyon na mawala si BP Sara dahil meron kayong mga bossing di umano, kuno, na gustong mamuno at gustong pamunuan pa rin hanggang ngayon at hanggang sa dulo, aray mo, eto na ho ang utos. Impeachment pa rin ang pag-uusapan. Sige, okay, impeachment. Total naman, may nababalitang lilipat si Mr. B. Di 13 na kayo. Ang tanong, yung conviction ba makukuha nyo? Yan ang tinatanong namin. Makukuha ba ng grupo nyo yung conviction ni BP Sara? Huwag kayong aasa. Mapapahiya lang kayo. Kaya si Atty. Gonson ay hindi na ho believe dito kay win or lose. Bakit daw? Sagot dito, alamin natin. Sinasabi niya na hindi dapat yan i-apply yung rules na yan dahil hindi naman yan ayon sa konstitusyon. Di ba all this time, senador kayo under those rules? That is correct. Tapos bigla na lang dahil gusto nyo mag-take over, the rules does not apply. Ano ba talaga, kuya? Alam mo, Senator Gatchalian, wala na akong believe sa'yo. Kala ko Aray. ba naman, ang galing-galing mo sa numero, no? Bilyonaryo ka kaya. All of a sudden, that rule is not constitutional because it doesn't serve your purpose. Yan, mga kababayan, bantayan natin. Bantayan natin ang pinakadelikado ng mga tao, itong mga nagsasabing napakatalino nila, na magaling pa sila sa sarili nilang batas. Aba, yung May I add, rule na yan, ay batas yan sa Senado, di ba? Parang batas. Ano, attorney? May I add, if we follow that argument, yung other matters din po sa internal rules ng Senate, wala din yun directly sa Constitution eh. So ibig sabihin lahat yun hindi applicable porket walang specific provision sa Constitution. It will really lead to an unreasonable situation. It will be disorderly. Yes. There will be chaos. That's exactly what is happening now. And then you're blaming sa Alan Peter Cayetano for this gulo. Hindi, Senator Gatchalian and Ping Lacson. Kayo ang nag-take over. You're the one who wrested power from Alan Peter Cayetano. Kayo ang nanggulo. Kayo ang nag-cause ng chaos na ito. And that is why this disorder in our government, it should not be allowed to go unnoticed. Iba? Kaya pinag-uusapan natin. Di ba? Walang believe na sa'yo. Kasi kung hindi kayo nag-take over, wala namang ganito. Ngayon, ipasok natin kung ano yung petisyon sa quorum ng bulok na senador na 12 at bakit ibinasura. Dito natin malalaman kung ano yung kapalpakan na ginawa nito nang nag-take over agad na wala namang botohan nangyari dito sa liderato. Sa quorum, ito na nga, sinasabi na nga hindi daw kaaya-aya. Sino nagsabi? Supreme Court. Tura po ng Korte Suprema. Yan, ang petisyon para magdeklarang legal at konstitusyonal ang quorum ng 12 senador Yan. noong sesyon nila noong June 3. Yan ang nag-file, Jen. Teacher ba ito? Oo, habang umuulan eh. Alam mo ang sinabi niya dyan? Oho.
Kay sarap ng ulan, unti-unting pumapatak. Akala ko kinanta niya yung paborito ni Direk Arlene. Eh. Ano? Yung sadyabang swerte, swerte lang pag umuulan. Ayan pala. Talaga naman. O, ayan o. Pero, Naka-folder pa ng plastic. ay kasi nga, baka mabasa. Baka no? mabasa. Ayan o. Pero malakas yung note ni teacher, ha? Oo. Siya mismo ang nagsasahain sa Supreme Court. Kaya ito yung mga usapin na talagang napatunayan. Hindi lang yung mga galing na abogado, hindi lang yung itong mga senador na nakikipaglaban dito sa illegal na quorum. Napatunayan na kahiya-hiya ang ginawa ng 12 bulok na senador. Bakit? Ito na ho, illegal ho ang ginawang quorum. Tandaan nyo Supreme Court, petition para sa idinaklarang legal ang quorum ng 12 bulok na senador, ibinesura ng Korte Suprema. So, hindi ho legal ang nangyari, kundi illegal. Napatunayan na, ibinasura. Di illegal, so, invalido na ho yung mga ginawa nito mga ulupong na ito, mga dorobo na ito. O ngayon, dahil yung quorum nyo ay hindi katanggap-tanggap sa Supreme Court, ano mangyayari? Senate President pa rin ba yung acting nyo? At yung nagpapanggap na Blue Ribbon Chairman? Ano ho masasabi nyo? Baka meron pa rin kayong mga reaction. Nakakaya ho. Dahil nag-meeting sila nung last week, peke naman pala lahat ng ginagawa nila. Pasensya na, sinisipon tayo. Ano bang nangyari sa akin? Bakit para akong sinipon? Ito lang Pag-usapan lang natin yung quorum nila. Sila ho ay nagbida-bidahan. Ano ba ang naging drama sa Senado? Unang-una ho kasi, nag-walkout itong 10. Tama? 11. 11. Noong una, siyam nga lang sila Nag-walkout ho ito. Noong hindi ho pumapasok at dahil may balak, dahil lumipat na ho at napakulong na nila si Senator Jinggoy, bumanat ho sila ng 2 araw na, 2 araw na walang session. Kasi nga, alam ng mga majority ang plano nito kasi lamang na sila So ngayon, naghihintay pa sila ng isang dorobo, yung isang dashu, o kung tawagin nyo ay traidor, nakakuha sila ng 12. Doon sila nagyabang-yabang. Nagyabang-yabang ngayon sila. Nagkaroon nga ng quorum daw, di umano, na hindi naman ho pinaniniwalaan at illegal ang quorum. Ang tawag sa inyo, hindi quorum, kolorum. Kolorum ang nangyari. So, ang pag-kolorum, di ba, dapat dyan hinuhuli. Naku, mag-ingat-ingat ho kayo. Dahil marami hong mga nadamay. Yung kolorum na ginawa nyo, marami kayong pinaratangan di umano at maraming sinabi doon na itong 18 Marines ay tinatawag pang mga kargador. Kolorum naman pala ho yung meeting nyo dyan. Diba? Ito, liliwanagin lang natin Sabi ni Aling Ledesma, napanaginipan niya ito. Kung kolorum yung ginawa nyo, dapat bawiin nyo. Kasi ang dami yung sinasabi doon Tsaka yung meeting nyo, hindi ho parang hearing ang tema. Di ba? Kasi noong una, hearing. Noong papasok yung 18 Marines, natauhan ang mga ito. At sinabi na ngayon, yung mayabang na si Bendalo, nag-angas-angas doon. Cite in contempt daw itong mga 18 Marines. Pumalag yung mga nasa labas ng Senado. Subukan nyo. Subukan nyo lang. Ayun. Natauhan ng mama, biglang tumahimik. So ito, lumabas ang katotohanan. So sino paniniwalaan natin? Korte Suprema.
Huwag kayo hong maniniwala doon sa gumagawa ho ng mga kolorum kasi hindi ho tunay yun. Ito ang tunay, Oo, tuloy. Ano, si Johnny, di ba? Yung pangalan niya. John Barry. Ayan, oo. Ayun. Anong bang sabi? Binasura po ng buong kataas-taasang korte And bank, ha? opo ang petisyong iniharap ni John Barry Tayam. Yun. John Barry Tayam. Tayam. Oo. Oho. Sino ba yan? Isang teacher Teacher. at residente po ng lungsod ng Las Piñas. Taga Las Piñas. Yes. Pinangalan ng respondent sa petition ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, at Loren Ligarda. Ayon sa Office ng Supreme Court spokesperson, iginit po ng korte na hindi naipakita ni Ginoong Tayam na siya po ay nagdusa. Nagdusa? Hindi daw siya, kumbaga parang hindi siya naapektuhan. Walang ipinagdurusa itong si Tayam. Matindi yung pagkakatagalog. Talagang Apakalalim, ha? yun na nga. O kaya naman, may iminumungkahing banta ng pagdurusa ng anumang direktang pinsala mula sa aksyon ng kanyang pinupuna. Baka hindi niya sinabing kami po ay nagdurusa ngayon. Dahil sa pagkakagulong ito, ay hindi ho na ipasa yung ano eh. Hindi, bakit hindi po ako makapagturo ng maayos. Ayun, no? Kasi gulong-gulo po ang isip ko. Isip ko. Pati yung pagtuturo ko po, naaalaala ko po ang problema ng Senado. Nadadala ko po sa aking damdamin. Apektado po ako eh. Ayun nga. Hindi ako makapagturo ng tama. Ngayon, Ano sabi ng Supreme Court? ang legal standing ay tinutukoy sa isang diksyonaryo ng batas bilang isang personal at substantial na interes sa kaso kung saan ang isang partido ay nakaranas o kaya naman ay maaaring makaranas ng direktang pinsala Ngayon. dahil sa pinupunang aksyon ng gobyerno. Meron siyang direct involvement. Oho. Kung hindi man sila yung party to the birthday party. Sa pangyayari yun. Party to the case, Oho. ay affected naman sila. Oho. Pero dito, ang sabi nga ng Supreme Court, wala siyang legal standing dahil hindi niya pwedeng pakialaman ang isang kasong wala naman siya kinalaman. Ang ibig Kumbaga, sabihin. wala siyang personality para questioning yung bagay na yun. Kabilang sa iba pang nangyari sa sesyon noong June 3, ay ang pagkakapili po kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President at ang muling pag-organisa ng mga komite sa Senado. Ayun. So parang ano ang bilang matagal ng legal luminary, Nelson. Legal expert. Legal expert. Ang dami nagpapakilala ngayon eh. Kahit di abogado. So ano ang ibig sabihin lamang dito ng Korte Suprema? Ibig sabihin ho nito, una-una, wag, kasi may gumamit ng desisyon na yan dyan para sabihin, tama mo, illegal yung kay Sherwin Gatchalian. Ayan. Wala, ibig Sa sabihin, desisyon ito ng Supreme Court, wala siyang pinanigan no? ibig sabihin dito, hindi pinakialaman muna. Ayun. Kasi ang dapat na mag-file dito ay... Kuya Nelson, ganun na rin sumatot na lumalabas dun eh. Pero, ano ba yung pagkakaintindi na nakararami dito? Ibigyan lang natin ng isang overview. Overview talaga no? O point of view. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon na humiling na ideklarang legal ang quorum ng 12 na bulok na senador noong Hunyo 3, 2026. Sa Senado, ginulong ang desisyon base sa kawalan ng legal standing ng nagpetisyon at hindi dahil sa mismong issue ng konstitusyon. Konstitusyonalidad ng quorum. Narito ang mahalagang detalye. Alamin nga natin ito. Himay-himay natin. Ang petisyon ay hinain ng isang grupo ni John Barry Tayam at hindi isang senador o opisyal na nagdeklarang naapektuhan ng Senado. Kakulangan ng legalisasyon o standing. Walang pasya sa quorum. Nilinaw ng korte na hindi nila pinagdesisyonan kung tama o mali ang quorum. Pero, bakit
Okay. Nagigets na natin. Nilinaw ng korte, wala siya sa pasya. Walang pasya sa quorum. Nilinaw ng korte na hindi nila pinagdesisyonan kung tama o mali ang quorum ng 12 senador. Ibinasura ito agad sa technical dahil nagreklamo ay hindi ang tamang tao para questionin ang usapin. Binasura hindi dahil questionin kung tama ang mali. Bakit? Na parang lumalabas dito dahil hindi daw kasapi itong tao na to. Oo, ibabasura nila. Ano yung usapin ng kung legal ba yung ginawa doon sa quorum? Kasi parang yun ang lumalabas eh. Alamin nga natin dito sa isang pagpapaliwanag dito. Dinismiss ng Supreme Court kasabay ng kanilang sesyon ngayong araw ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Ligarda. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa korte. Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kinu-question. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayun naman pala. Hinihiling ho ng na naging valid. Hindi nga pumayag ang Korte Suprema. So, meaning to say, kung ganun ang naging desisyon ng Korte Suprema, hindi nila parang lumalabas na hindi rin valid o hindi rin legal. Parang ganun ang interpretasyon ng tao rito eh. Kayo ho, ako ho ay magtatanong, sa pananaw nyo, ako ang pananaw ko, parang ganun ang nakikita ko dito. Kung sila ay dininay na at pinawalang bisa yung petisyon nito ng mamang ito o gurong ito, parang ganun na rin lumalabas na, parang illegal na nga ang nangyaring quorum na yun. Yun lang ang aking nakikita rito. Pero kayo, depende sa inyo kung ano yung pag-unawa nyo, ano yung pagkilatis nyo, ano yung paniniwala nyo sa nangyari, bakit dinismiss na Supreme Court. Naman kay Tayam, pag-aaralan niya ang susunod na hakbang. Hinihintay din niya ang PDP laban na maghahain ng aksyon dahil sila anya ang unang nagsabi na magpa-file ng kaso sa Supreme Court. Sinabi na rin noong Lunes ni Senator Alan Peter Cayetano na hihintay nila ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtungo sa korte. Binigyang diin ito kung ang pag-uusap ay legalidad. Sila ang tunay na may hawak ng liderato sa Senado. Pero karapatan naman anya ng sino man na maghain ng petisyon sa mataas na hukuman. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see. Samantala si Senator Sherwin Gatchalian, nanindigang sila ang tama dahil kinikilala anya sila ng ibang ahensya ng gobyerno at ibang mga Doon na lang kayo bumawi. Pero sabi ko nga sa inyo, yung mga sinasabi nyo dyan, taliwas ho sa nalalaman at nakikita ng taong bayan. Tingnan nyo, kung tama ho ang sinasabi nyo, bakit ho kayo tinatawanan sa mismong balita at interview na ginawa para sa inyo? Tingnan nyo, 85,000 ho ang tumatawa at 10,100 ang galit. Ang nag-like lang sa inyo ay wala ho sa 1%. O sabi natin 1% ng 85,000. Yan lang ho ang naniniwala sa inyo. Nagulat pa nga yung 140 . Sa tingin nyo, tama yung ginawa nyo? Yung quorum nyo? Yun ba gusto nyo palabasin na kayo ang the best, kayo ang tama, kayo ang gusto ng taong bayan? Parang hindi naman ho ata. Parang wala naman ganun. Dito sa nakikita natin dito, iba ho ang paninindigan ng taong bayan. Hawak na ni Acting Senate President Win Gatchalian ang operational control sa Senado. Inaprubahan na raw kasi ang kanyang lagda sa pagpapasweldo sa mga empleyado. Ano nangyari? Another win for Win Gatchalian tungo sa pagiging Ang daming lumalabas Wait lang nagkaroon ng error. I-ano lang natin Saan na ba yun? Okay. Analysis na. So kayo,
Dahil siguro talagang gusto nilang maging maayos kuno ang kanilang liderato. Pati ba naman pasahod oo. Ano ba yung pasahod na yan? Nakakuha pa nila ngayon, ibida yung pasahod. Alamin nga natin ito, yung pasahod na ito. Sila na lang ho yung signatory ng pasahod, tama ba? Tama ba? Tama ba yung narinig natin? Sila yung signatory ngayon dito? ng 12 senador sa bagong Wait lang. Ito. Tila hawak na ni Acting Senate President Win Gatchalian ang operational control sa Senado. Inaprubahan na raw kasi ang kanyang lagda sa pagpapasweldo sa mga empleyado. Another win for Win Gatchalian tungo sa pagiging lehitimo ng hakbang ng 12 senador sa bagong mayorya laban sa patuloy na paggigiit ni Senador Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado. Sabi ni Kita nyo na? Kapogi. Bakit? Pati ba naman pasahod, pinakailaman pa. Dinagdagan pa kanyang problema. Paano kung hindi ka nga ikaw ang Senate President at hindi ho pinaniniwalaan yung quorum? Paano yan? Ibabalik nyo na naman sa dating signatory. Sino ba signatory dati niyan? Bakit pinakailaman nyo? Diba? Huwag masyadong papugi, sabi ni Aling Ledesma. Oo. Yung masyadong pagtayog ng lipad, minsan, sumasablay din yan. Subukan nyo muna talunin sa buong senador, sa 24 senador, itong liderato. Bago kayo magpiling-piling. Kasi yung quorum nga, ayan nga, yung nagpetisyon, ibinasura. Ang paliwanag doon, sa susunod na mga video na. Eto, palpak. Palpak ang Malacanang. Yan ang banat ni Atty. Harry Roque patungkol saan. Saan ba ito? May kumpas ba, Atty.? May nababalitaan ba tayong kumpas? Ng mga, alam nyo na, kung sino yung mga amo nitong mga dumorobo sa kaba ng bayan, alamin natin sa kwento ni Atty. Harry Roque. Hello! Napakagandang araw po nitong araw na ito. Di ba ho? Bagamat Wala na ilong sa natin, Pilipinas, sa amin, hapon pa lamang, napakaganda pong balita. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at Acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, Acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas Atty. Blue Ribbon, sorry na sila ang legal na baka siguro liderato ng tatawag niyang Red Ribbon kasi peke. Yun ang kanyang nakikita rito. Peke kaya Red Ribbon. Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na Acting Senate President at Speaker Pro Tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda kapag merong labag sa saligang batas o para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas. Yun. At dahil kami ay kinilala na merong citizen standing, rinisolba ang aming petisyon
at sinabi mali ang ginawa ng Kamara de Representante dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilarion Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng 1 taon. Yun, kita nyo na. At hindi rin kinikilala nito ni Atty. Harry Roque yung nangyari na quorum na yan. Kaya, yan, nabanggit niya. Eto naman, Duterte blames siya. Oo, talaga naman, sino ba may kasalanan ng lahat? Wala namang ganyan sa panahon ni Tatay Digong eh. Yung mga kaguluhan na yan sa Senado, yung kaguluhan na yan sa nangyayari ngayon, lahat yan may kagagawan. Itong panggulo ng... Oo. Bakit? Sino nagsabi niyan? Si BP Sara mismo, sa bibig niya nang galing. Lahat yan ay nanggagaling dito sa panggulo. Kami mga activities doon para sa OVP satellite office ng DARM. So ginawa namin yung distribution na rice food bags namin sa iba't ibang sektor doon sa isang barangay sa Cotabato City at meron kami binuksan na extra plus ordinary OVP exhibits doon sa isang paaralan para ito sa dagdag kaalaman ng ating mga elementary and high school students para sa kung sino-sino ang ating mga vice presidents dito sa Pilipinas. At sumunod ay yung pagbisita natin sa probinsya ng Sarangani para doon sa mga namatay at na sugatan o injured na nasa hospital. Ganon din dito sa General Santos City, yung task ko is yung pagbisita sa mga pamilya ng namatayan at doon sa mga nasugatan dahil sa relief. Bigla yung mensahe mo sa family, especially mga namatayan. Oo. Kanina, pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay. At pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. VP, reaction mo din sa Senate, magulo ngayon ang Senate. Especially sa leadership, dalawa yung Senate President ngayon, si Alan Peter Cayetano, acting Senate President Win Gatchalian. Oo. Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Doon pa lang, sa pool na. Halos totoo lahat ng sinabi ni Bibi Sara. Sumasalamin sa pamumuno ng isang panggulo ang lahat ng mga bagay na yan. Bakit? Kung ayaw mo naman maging magulo ang bansa mo, papayagan mo pa. Meron kang kapangyarihan sabihan itong mga senador na to, itong mga congressman na to, na itigil na ang pagbabanat kay Bibi Sara. Kayang-kaya yan ng mga panggulo. Wala eh. Wala. Ang gusto nila talagang birahin si Bibi Sara. Pero anyway, dyan muna tayo magtatapos. At subscribe nyo itong si Mang Banat, ha? Oo. Magaling ho itong vlogger na ito. Yung kayong channel. Subscribe nyo, ha? Oo, magaling bumanat. Oo. Oo. Mag-comment din kayo sa ano niya. Oo. Napapanood ko lang siya, kaya sinusubaybayan ko rin. Kasi sabi ko, gagaling at gagaling pa itong bata na ito. Kaya subscribe nyo, ha? O kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ang maglalambing sa inyo. I-like, share nyo yung video natin. At ito yung shoutout segment natin.
Shoutout tayo kay... Isipon ako, sorry Kay Mami Ceylonga, sa Kuwait siya nanonood. Shoutout po sa iyo. Edwin Ramos, shoutout po. Demetrio Manungsong, shoutout po sa iyo. Cesar Morencillo, shoutout po sa iyo. Catherine Ramos, shoutout po. Rose Dumelo Vlog, shoutout po sa inyo. Gina Aguirre, shoutout po. Senya de la Cruz, shoutout po sa inyo. Elsa Hitman Mercado, shoutout po sa inyo. Carolina Marabe, shoutout po. Chris Reyes, shoutout po sa inyo. Pila Carpio, shoutout po sa inyo. Aquilino Libradilla, shoutout po sa inyo. Megamin Dakaka, shoutout po sa inyo. Linda Manyati, shoutout po sa inyo. Evangeline Untalan, shoutout po sa inyo. Sagbot, shoutout po sa inyo. Daniel Tongol, shoutout po sa inyo. Rowena Alvarez, shoutout po. Gil Sergio Manmali, shoutout po sa inyo. Sagittarius Dog, shoutout po. It's me, shoutout po sa inyo. Tarakaka Lib Tarakaka Libki, shoutout po sa inyo. Lisip po ako, sorry Then, De Los Santos, shoutout po sa inyo. Rogerio Gopo, shoutout po sa inyo. Terry Sarona, shoutout po sa inyo. Jober Muana, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot ka sa ating video na yan, ako na ay maglalambing, like, share yung video hanggang sa muli. Bye-bye!